Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Tagal-tagal din nating hindi nagkita dahil po sa nangyaring enhanced community quarantine. Hayaan niyo po sa araw na ito ng linggo, tayo po ay magsama-samang mag-aral muli ng salita ng Panginoon Diyos. Ang ating pong text ay mula po sa Psalm 62 verse 8 to 9. Masabi po dito ay, "People, always put your trust in God. Tell Him all your problems. God is our place of safety. People cannot really help. You cannot depend on them. Compared to God, they are nothing, no more than a gentle puff of air." Ang ating pong topic, ang pag-uusapan po natin is always put your trust in God. Lagi nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. So, paano natin may pagkakatiwala ang lahat-lahat sa ating Panginoon Diyos? Number 1, tell Him all your problems. Masabi po doon sa binasa natin ay, people always put your trust in God. Okay? Tell Him all your problems. Sabihin mo daw ang lahat ng iyong mga problema. Kailangan talaga kay Lord natin sabihin. Maraming mga tao ngayon kung kani-kanino sinasabi. Sabi nga doon sa isang quotation, tell your problems to God, not in social media. Maraming nagpo-post ng mga sa social media ng kanilang mga pinagdaraanan kung saan parang siguro gumawa ng simpatya. At meron din mga sumasagot o nagko-comment na mga ganito, suggestions nila, mga advices. Pero ang katotohanan dapat, kung tayo may lubos na pagtitiwala sa Diyos, sa Kanya natin sabihin, huwag sa social media. Maliit man o malaking problema, pwede mong sabihin kay Lord. Sabi po doon sa King James Version ay, pour out your heart before God. Ilabas mo daw yung damdamin mo. Sabihin mo daw, wag mong itago, wag mong pigilan ang sarili mo para sabihin sa Diyos ang lahat ng problema mo. Dahil ang pagsumbong sa Diyos ay pagpapakita sa sarili mo na may tiwala ka sa Kanya. So sabihin mo, isumbong mo ang lahat ng iyong nararamdaman. Bakit? Di ba kung meron kang best friend, sinasabi mo yung mga problema mo, sinasabi mo yung mga personal mo pinagdaraanan, sinasabi mo to sa kanya. Bakit? Kasi nga may tiwala ka sa kanya, di ba? Una, ang alam mo kasi, maintindihan ka niya. Hindi kanya susupalpalin o kaya naman para bang sa pagsasabihan o pagagalitan kasi may tiwala ka sa kanya na pakikinggan kanya. Pangalawa, kaya kanyang tulungan sa abot na kanyang makakaya. Kaya nga nilapitan mo yung kaibigan mong ito. Si Lord, higit pa sa ating kaibigan o higit sa isang kaibigan. Isa siyang ama na lubos na nakakaintindi sa kanyang mga anak. So yung bulong mo sa kanya ng, Lord, ano po ang gagawin ko? Ay pag-amin na kailangan mo siya. Yung simpleng o yung mahinang pagsabi mo na, Lord, ano po yung gagawin ko? Lord, nahihirapan na po ako. Ito'y pagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Sabi po doon sa isang quotation, Dear God, thank you for all the problems of my life. It brings me closer to you. Kunin natin na itong mga problemang pinagdaraanan, yung mga pagsubok na ito, ay maging dahilan para mapalapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Kasi nga, open naman siya para sa atin dahil naiintindihan niya tayo. Tandaan natin to, ang mga problema dumarating sa ating buhay ay paraan na para tayo ay laging mapalapit sa ating Ama. Number 2, see Him as a place of safety. Tignan natin siya bilang isang lugar na kung saan tayo ay ligtas, tayo ay panatag, tayo ay magkakaroon ng isang magandang damdamin, maayos na damdamin na ating mararanasan. Walang ibang ligtas na lugar o sitwasyon para sa isang taong gulong-gulo ang isip, kundi ang presensya ng Diyos. Tumawag sa Kanya at kausapin siya. Sabi po doon sa Psalm 46 verse 1 and 2, God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Therefore, we will not fear. So, an ever-present help in trouble, laging nariyan, laging present siya, laging nandoon siya. Hindi mo siya kinakailangang hanapin pa. Bakit? Kasi nga, siya yung kalakasan natin, siya yung tanggulan natin. At ito'y magre-resulta na yung takot sa atin ay mawawala. Sa pagtawag sa Kanya at sa pagpasok sa Kanyang presensya, marami sa atin na parang nahihirapan. Tanong ko lang,
may nakaset bang programa si Lord para makalapit sa Kanya? Meron ba siyang iginawang para bang panuntunan para lumapit pa tayo sa Kanya? Kung gusto mo bang kausapin ng iyong ama na nasa kwarto, kailangan mo bang kumanta pa para lumabas siya at ikaw ay pagbuksan at kausapin dahil naganda siya sa boses mo o naganda siya sa kanta mo? Hindi, di ba? Parang, kasi nga, bahagi ng pamilya, may relasyon ka, so tatawag ka lang, Tay, Daddy, sasagot na siya, "Oh, anak, bakit?" 'Di ba? At simula na yung usapan. So, ganoon ang ating Panginoon Diyos. Lapit lang tayo. Alisin natin sa ating kaisipan na kinakailangan ko pang maging marami akong ihingi ng tawad, marami pa akong gagawin pang bagay para makalapit sa Kanya. No? Para bang ang paglapit sa Kanya ay mayroong takot na nasa ating puso. Hindi, dapat po kampante tayo, panatag tayo, nalalapit tayo sa ating Ama. Kung meron man tayong pinagdaraanan, lumapit lang po tayo. Kaya nga sabi ni David, God is our place of safety. Ligtas na lugar, hindi mahirap pumunta sa Kanya, hindi complicated, hindi maraming requirements, hindi maraming pagdaraanan. Tawag lang, sabihin lang. Safety place is the Lord kasi hindi ka makakarinig ng paninisi. Walang condemnation, walang sumbat, at walang sasabihin na gawin mo muna ito bago kita tugunin. Mga kapatid, ligtas tayo sa presensya ng Panginoon Diyos kasi mawawala yung takot, gagaang yung bigat ng damdamin natin at halos pwede mong ibuhos sa Kanya ang lahat ng iyong damdamin, ang lahat ng iyong problema at sasabihin sa atin ng ating Panginoon Diyos, anak, sige lang, sige lang. Hindi niya tayo ipagtatabuyan. Sabi nga po doon sa isang quotation is, safety comes in our nearness to God, not in our distance from our enemies. So, lapit lang tayo sa Panginoon Diyos. Yung pagiging malapit natin sa Panginoon ay magbibigay ng kasiguraduhan na tayo ay ligtas, tayo ay makakasumpong ng kapanatagan at kaayusan sa ating mga puso't isipan. Number 3, accept that nothing compares with Him. Accept that nothing compares with Him. Okay? God alone can do great and marvelous things. Ang Diyos lang ang makakagawa ng mga dakilang bagay, mga himalang bagay, at wala tayong po pwedeng maihintulad sa Kanya. Ang sabi dun sa Isaiah 46 verse 5, can you compare me to anyone? Si Lord po yung nagsasalita dito. No one is equal to me. You cannot understand everything about me. There is nothing like me. Kanino mo ako pwede ikumpara? Kanino mo ako pwedeng halimbawa o itulad, sabi ng Panginoon Diyos? Wala akong kaikwal, wala akong kasing lakas ko, wala kasing kapangyarihan ko, wala. Sabi nga niya, baka hindi niyo ako nakikilala, hindi niyo ako naintindihan, walang katulad ko. Kaya sabi naman doon sa Isaiah pa rin, verse 45:12, ito rin sabi ng Panginoon, I have made this earth and every living thing on it. With my hands I crafted the heavens and molded each star. So, ang Diyos ay may gawa ng langit at lupa. Lahat ng nakatira dito, lahat ng namumuhay dito, siya ang mayroong likha. Pati yung mga bituin, siya ang humubog nun. So, walang makakatulad sa Kanya. Nag-iisa lang siya ng makapangyarihang Diyos. Okay? Tanggapin po natin ito sa ating isipan. Na ito yung pangako ng Panginoon Diyos, na hindi natin siya pwedeng maihintulad o maikumpara sa anumang bagay o kanino paman. No one is equal to Him. Kaya nga kung may problema ka, ikumpara mo kay Lord yung problema mo. Dahil mas dakila si Lord. At maintindihan mo na mas magagawa ni Lord ang paraan na maayos yung problema mo. Kung meron kang pangangailangan, ikumpara mo rin kay Lord. Bakit? Mas higit si Lord kasi sinabi niya, siya yung provider. Wala kang po pwedeng maitapat na problema, pagsubok, suliranin sa harapan ng Panginoon at sasabihin mo, Lord, mukhang hindi mo ata po kaya. Kaya po ng Panginoon Diyos lahat ito. Tanggapin po natin ang katotohanan na mas higit si Lord sa needs mo. Okay? God is greater than your highs and lows, than your ups and downs. God is greater than the struggle you are facing. Ang Diyos po ay dakila sa mga pinagdaraanan natin. In my conclusion, since I put my trust in God, I will tell Him all my problems. Sasabihin ko sa Kanya lahat. Sabihin mo lahat kay Lord yung problema mo. See Him as a hiding place. See Him as a place of safety. Siya yung lugar na ligtas para sa atin. And accept that nothing compares with Him.
Tanggapin natin ang katotohanan, wala tayong po pwedeng ikumpara sa Panginoon Diyos. Lahat ng ating pinagdaraanan, kayang-kaya ni Lord itong ayusin, kayang-kaya nito ni Lord na gawa ng paraan para sa ating kapakinabangan. Kung meron po tayong mga problema sa oras na ito, hayaan niyo pong ipag-pray ko kayo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin na sa ating pagtatapos na ito, nais ko rin kayong idulog sa ating Panginoon Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ang pangako mo ay totoo. Ang salita mo ay palaging nariyan, inihahayag para sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mong ito ay patuloy na magbigay ng lubos ng pagtitiwala namin sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, sa mga anak mo may problema, turuan mong magbukas ng kanilang mga puso at sabihin sa iyo lahat ng kanilang pong nararamdaman, ang kanilang mga kinakatakutan, ang kanilang mga hinanaing, ang kanilang mga parang pinag-iisipan kung ano yung dapat mangyari. I pray, Lord, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng paraan, ng karunungan para maayos ang mga bagay na ito. At dalangin ko rin, Panginoon, na gawin ng bawat isa na ang lugar mo yung ligtas na lugar, na kung saan hindi kami pupunta kung saan-saan, bagkos lalapit kami sa iyo, haharap kami sa iyo, tatawag kami sa iyo, luluhod kami sa iyo, at sasabihin namin ang mga problema namin ito. At higit sa lahat, maintindihan namin, walang ibang tao, walang ibang bagay na mas magaling kaysa sa iyo dahil ikaw lang ang Diyos na dakila, ikaw ang aming Ama, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, hayaan mo na sa araw-araw ang aming maririnig ng mga salita mo ay patuloy na magbigay ng lubos na pagtitiwala upang lumago pa kami, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat. Purihin ka, O Diyos, pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po ng Diyos ang inyong buong linggo at ang inyong buong pamilya. Lahat ng inyong pangangailangan ay pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. God bless you all.